sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas kung siya. Well, magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, sa mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ng programang Hitik sa Impormasyon ng isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal na maghatid sa inyo ng balita at paalala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. O yung buhit na matalas, bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kong Ang headline po natin ngayong araw na ito, mga kababayan ko, ay natuloy. Tuloy ho ang Blue Ribbon Committee, Ito ho, nagkakagisahan na at nagkakaroon na ho ng investigasyon ang pagdinig kung sino-sino ang mga involved sa grand corruption sa bansa, At ito nga ay sinasabing umpisa na. Let's get ready to rumble, mga kababayan ko. Sige. kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Kahapon ho kasi mga kababayan ay ayun ho ay Miyerkules, June 3. Ngayon po ay June 4, Huwebes po ng taong 2026 ay kahapon ho ay nagkaroon ng reorganisasyon ang minority block ng Senado dahil sa ura-uraday lumipat itong si Senador Chis Escudero. Kaya nanumpa itong si Senador Sherwin Gatchalian as Senate Pro Tempore at di umano'y siya ang acting na Senate President, na ito naman ay kinundi na naman ng majority na ang sinasabing pagreorganisa ng minority na sila na ngayon di umano ang majority matapos pagbasihan ho yung ang 12 raw ay quorum na. Meron ho silang pinagbasihan ho diyan. Pero ho sila ho ay 24 pa rin na mga senador at 13 ang nasa majority. Kaya ho ay sinasabi na ang grupo ho ng ikang ni na Senador Win Gatchalian o Sherwin Gatchalian, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, Ping Lacson, si itong Senator Tito Soto at iba pa, lumipat biglang tumalon. Tumalon mismo itong si Chis Cariote na sinasabi niya, Senador Chis Cariote. Yun ho. Alamin ho natin ano ho yung kanyang katwiran kung bakit siya biglang tumalon, Kaya tuloy ang hearing ho ngayon diyan ho sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ni ang Blue Ribbon Chairman Senador Pia Cayetano. Ngayon ho ay tinatalakay ay bumuo sila ng subcommittee ng Blue Ribbon na yun na naman ay naaayon sa rules ng Senate. Bagaman nagpaalala na itong si Senador Marcoleta na huwag kayong kukurap dahil gagawa ng senaryo ang minority na sinasabi nilang sila na ngayon ang majority na pigilan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ano na ngayon? Eto na. Kung di mo
Ha? Umaarangkada na ang Blue Ribbon Committee. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Tuloy ho tayo. Ano ho? Eto, yun hong breaking news ay gaya ho ng sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na ipinaalaala, pinaabot sa sambayan ng Pilipino sa publiko na ito ho ang kanyang direktang mensahe sa gitna ho ng paghahanda para ho sa inabangang pagdinig. Ngayon ho ay nagaganap na dito ho sa Senate plenary sa House, Senate House. Ano ho? Ngayon ho, Huwebes ng Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Kaya ito hong Senate President Alan Peter Cayetano ay sinabi ho ni Senador Marcoleta na mahalaga umano itong mangyayari sapagkat magtatakda na niya ito ng isang direksyon ng bansa kaugnay ng mga aligasyong sinusuri ng Senado kabilang ang kontrobersyal na flood control scam. Hindi ho ba? Ko patong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo. Ang pagkakabanggit pa ay baka ito na daw ho. Ito na daw ang pinakahuling pagkakataon para ho malaman ng sambayan ng Pilipino ang kahalagahan ng pagdinig upang igiit sapagkat nakataya di umano dito ang paghahanap ng katotohanan at pananagutan, accountability. Hindi ho ba? Iyon. Eto. Kaya ang sabi pa ay kayong lahat kanino pinatutungkol dito sa mga kawatan huere? Kayong lahat na may kinalaman sa flood control scam sapagkat pera po ng bayan ang inyong ninakaw, ay dito ho makinig ho kayo sapagkat ibinubulgar ng Brave 18 mga dating Marines ang inyong katakawan sa salapi, ang ganid sa kapangyarihan ng dahil ngayon pinipilit ho ninyong agawin itong leadership ng Senado. Kaya ho meron na ho kayong mga paabiso na sa June 8 meron matutuloy ang inyong bersyon ng Blue Ribbon Committee at ang pahayag pa ng sinasabi niyong kulurum na Senate President na work from home muna ngayon ang Senado. Ay ano ngayon ho? Ngayon, ang mensahe po sa inyo ni Senador Marcoleta sa araw na ito sapagkat ipagpapatuloy at nagpatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee na ngayon ho ay nakasalang ho yung 18 mga dating Philippine Marines. Kabilang ho yan sa kanilang mga inimbitahang mga resource person para sa pagdinig sapagkat kanila ring inaasahan na darating itong si dating House Speaker Martin Romualdez at si Atty. Baligod nandito na rin. Andyan kasama niya yung mga miyembro ng Brave 18 at yun hong ang ibang personalidad na dapat ay naririto rin sana sa plenaryo ay wala ho, wala. Maging yung nagdeklara, naggawa ng reorganisasyon ay wala din. Ngayon ho, tuloy tayo. Sapagkat magkakaalaman na. Ito ho, recorded na ho ito. Hindi ho ito marites at pinatutuhanan ho yan ng mga matatapang, magigiting na mga dating sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Ano ho? Kaya ho,
ibubulgar ho natin yan, ano ho, ang kung sino-sino, sapagkat ho, ang sabi ho kasi ni Senador Marcoleta, hindi ko na ho sasabihin. Ay nagbigay ho siya ng ano, ito ay kinote po niya dito sa sinabi ho yung paraphrase ni Senadora Camille Villar na sino man anya sa atin ang kakalas sa grupo pagkatapos na makita natin ang nag-alay ng buhay ng isa sa atin, ay sa palagay ko siya na ho ang pinakamasahol pa sa Judas. Sapagkat bakit ho niya nasabi ito? Bakit ho sinabi ho ito? Meron ho kasi silang nauulinigan. Kagaya ho ng ating tinalakay ho kahapon. Na ayon nga ho dito sa pahayag ni Jingo Estrada, ay pinipilit siyang lumipat diyan ho sa kampo ni na Tito Sen para mabawi nila ho ang Blue Ribbon Committee na siyang kinatatakutan nila na mabulgar ang kanilang kabuhungan. Hindi ho ba? At aalamin din ho natin sapagkat yun hong Judas na sinasabi ho, kagaya ho ng ating binanggit, kahalintulad ho yan. Sapagkat doon nga ho at kumakaunter nga ho itong magkabila na sila din daw naman ay kinakausap na lumipat. Paano silang Oo, sige na nga. Lamang na nga sila, 13 na nga, kakausap pa. Kayo ho ang siguro paniniwalaan namin na kayo ho talagang ang nakikiusap para makuha ninyo yung 13 o higit pa. Kaya ho si Jinggoy, meron hong prinsipyo na ipinaglalaban, meron ho siyang paninindigan, hindi ho siya naghudas sa kanyang mga kasamahan. Pero, nag-aalala din ho ako kahapon, sinabi ko na nga nagbigay na ako ng halimbawa hindi ho natukso si Senador Jinggoy na lumipat sa kabila ng pahayag sa kanya na ang lahat ng kaso sa iyo sapagkat plunder and graft and corruption, mababaliwala lahat yan basta sumama ka. Pero nanindigan, hindi ho siya nagpatukso sa mga satanas. Kay satanas, hindi ho siya nagpatukso. Gayon din ho. Ito ngayon, bigla ho lumitaw kahapon si Senador Chis Escudero. Biglang tumalon. Kaya tuwang-tuwa ay sinalubong ho siya, pinagyayakap pa. Diyan ho sa plenaryo, diyan ho sa Senado. Ano ho? At aalamin ho natin, aalamin ho natin yan sapagkat ang sabi nga nila kaya sila naninindigan na sila daw ho yung majority sapagkat meron na raw ho quorum. Anong quorum ang sabi ho? Illegal na quorum ang sinasabi ho niyo sapagkat malinaw maging yung mga abogado, yung mga matitinong abogado hindi nakapiring ang mata. Ay sinasabi lalo na itong si Attorney Rowena Guanzon, napanood ko kahapon sa Net 25. Mababaliwala daw yung kanilang pinag-aralan sa abogasya kapag ang inyong sinusunod yung gusto lamang at hindi nasusundin yung batas. Saan ho kayo nakakita na ang majority sa 24 ay 12? Saan kayo nakakita na ang 12 ay majority sa 13? Yun ho, tapos na ho tayong usapan doon. Meron ho, paulit-ulit na lang ho tayo dyan. Sapagkat yan daw ho talaga ang rules, yan daw ho ay malinaw na sa saligang batas na dapat pa ba natin dapat pa natin yung pag-usapan? Hindi na, magbasa ho kayo. Meron ho kayong mga gadget dyan. I-search ho ninyo sa inyong mga cellphone. Sige. Eto ngayon. Aalamin natin kung bakit ho ba biglang tumalon si Senador Chis Escudero na kinukulapulan ngayon nang nag-trending siya ngayon. At trending at ikaw ngayon ay binansagang Judas Iscariote. Bakit ho ba? Ito ho ang kanyang
ayon ho kay Senador Chis Escudero, kaya ho siya lumipat sa minority na dati naman siya ay sa majority, ay hindi ho daw sa pamumulitika. Ito yung kanyang yung kanyang palusot hindi daw ho sa pamumulitika. Ang kanyang dahilan kundi ang tapat at tuloy-tuloy na pagsiserbisyo sa Pilipino kaya sa lumipat. Ano ho bang sinasabi nitong pagsiserbisyo sa Pilipino, Ano ho? Ang pagsiserbisyo ba sa Pilipino ay yung pagtatakip sa korupsyon? Yun ho bang ibig mong sabihin? Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sasamahan o iniiwang grupo pagkat o pangkat o kaya naman ay paksyon. Sapagkat ang sinasabi mo ay maaring ikaw ay mali o kaya ay tama, meron hong mga pagkukulang o kaya ay merong pagmamalabis kanino man, ito ho ay pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ay naku ho, naapektuhan ho ba ang mismong kakayahan ng Senado, yung kanyang reputasyon, yung kanilang gampanin ho, yung gampanin ng mga senador, yung kanilang matungkulin ho dyan, nagkaroon ho ng epekto. Apektado ho. Nakabuti ba yung pagtalon mo sa kabila? Nandiyan ka na sa majority. Nakabuti ho ba yung pagtalon mo diyan sa minority? Kaya ho nabansagan kang Judas Iscariote. Ano ngayon? Ito ngayon na pala mo. Nakabuti ho ba? Nakatulong ka ba sa bansa? Nakagulo ka pa nga eh. Ito ito ang rason at dahilan para nga ito ngayong araw na ito, Hunyo 4, nako. Anong nangyari? Nagkaroon ho ng balyahan. Mahigit 2,000 kapulisan ang nakadeploy sa labas ng Senado. At ito namang si Senador self-proclaimed Senator Sherwin Gatchalian humingi na ng assistance sa DILG. Kaya nandyan ho nagkaroon ho ng tulakan na itulak ho si DILG Secretary Jan Vic Remullus dyan ho sa bulwagan sa Bukana sa pintuan ng Senate nang ayaw papasukin yung mga resource person, yung mga dating mga Marines, pati mga media, hinarangan sa pinto. Anong nangyari? Nagkatulakan. Iyon, nakapasok. Sapagkat binalaan kayo ni Senador ni SP Alan Cayetano na kapag inyong hinarangan niyang mga papasok diyan, lalo't lalo na yung mga empleyado ng Senado, yung mga resource person, ay kayo ay kakason. Isang krimen di umano yan. Krimen ang ikakaso sa inyo. O nasaan kayo? Sige, pumunta ho kayo. Iniimbitan din ho kayong pumunta dyan ho sa ginagawang Blue Ribbon Committee hearing. O nasaan kayo? Bakit wala kayo? Dahil nga mabubulgar na ho ang inyong mga pangalan ho diyan na kayo ho mali-malitang tinanggap kayo. Tulo talaga ang pagtatakip ninyo. Kisihudang magmura, magmatapang, para lang ay makakuha kayo ng attention sa tao. Yung iba ho, pinipigilan na ho magsalita. Kagaya ho nito. May ho nag-text kay Senator Alan Cayetano na di umano nabayaran ng tig-5 50 million ang bawat isang sundalo para lang ika nga ay tumistigo laban sa kanila. Pero anong sabi ng mga sundalo? Kami nga nagsasardinas na lang, nahihirapan nga kami. Pagkatapos kung meron binigyan nyo kami ng 50 million bawat isa, bakit pa kami pupunta rito? Bakit sila nandito? Kung talagang binigyan ho ninyo, kayo ho mga fake news kayo nandun ho, nag-text ho yung si
si NBI Director Melvin Matibag. Binabasa ho ni binasa ho ni SP Cayetano. Anong sabi ni Senador Marcoleta? Talagang gagawin ho yan. Sapagkat kung noong una pa, ginawa na ho niya, di lalo na ngayon sapagkat iikot-ikot ng kanilang mga tumbo ngayon. Sapagkat muling ilalagay na sa record sa official gazette ng Senado ang mga kawatan o sindikato sa gobyerno. Eto, si Mike Defensor daw. Si anak bayan si dating anak bayan na Representative Mike Defensor. Siya ho daw ang nagbayad. Oy. Senador, andito ho, nandyan ho, present ho si ex-congressman anak kalusugan Mike Defensor. Andito ho, nakikinig, nandiyan ho, present ho sa Blue Ribbon Committee. May hinahamon ho kayo, pumunta ho kayo dito. Kayo ho hinahamon din ng Brave 18 na patutuhanan ho ninyo yung inyong aligasyon na sila ibinigyan ho ninyo ng limpak-limpak na salapi. Ang mga sinungaling ay kapatid ng mga magnanakaw. Hiya-hiya kayo? Meron pa kayong kasamang dalawang abogado na, ha? Abogado si Senador Chis Escudero. Abogado si Kiko Pangilinan. Yung iba, dalawa journalist. Pero ginagamit paging journalist yung kanilang pagkapananalita. Hindi na ho statesman. Ay, dinadaan sa yabang. Okay. Yun ho. Tigilan na natin yung panunuhulo ninyo. Pinabubuluanan ho ng mga marino ho na sila ho ay sinusuhulan ho, nasuhulan ng nitong dating Congressman Mike Defensor. Yung mga gumagana na ho yung mga troll farm. Tingnan ho niyo sa diyan ho sa Blue Ribbon Committee sa mga diyan sa comments section. Ang dami ho mga trolls. Yung mga troll armies, yung tinatawag nilang troll attackers. Okay. Ito, hindi pa ho natatapos ang laban ho dyan sa flood control. Kaya tinatawag ho itong Blue Ribbon Committee. Isa na itong bloodbath. Sapagkat dito ho ay mabubunyag ang inyong mga pangalan. Babasahin ko mamaya. Katulad ho ng mga ibinubulgar ho dito ng mga marino ng controversial na flood control projects. At ang pahayag ho, meron hong dokumento, meron hong mga larawan, meron hong mga text na nagpapatunay na ang kanilang mga sinumpaang salaysay notaryado. Pero nung mga nakaraang mga nagdaang mga sa panahon ni Tito Sen at Ping Lacson, wala ho are. Ibinaon ho are kaya nagalit ang sambayan ng Pilipinas. Hindi ho na-expose. Lalo na't ngayon ay itong si Mark Tiksay at saka yung si Paul Estrada at maging itong si Congressman Martin Romualdez, wala ho din kasama ho sa inimbitahan na dapat sana'y magkaliwanagan. Saan ho nyo tinago yung tinago yung dalawa, si Mark Tiksay at itong si Paul Estrada. Hindi ho mahagilap daw ho ng Blue Ribbon Committee. Eto ho, kapag nagsalita itong si Saldico sapagkat nakausap po itong si Attorney Rondain na para pakiusapan yung kanyang kliyente, si Saldico na mag-execute ng kanyang affidavit
at kahit di umano ay sa Zoom na lamang sila mag-uusap para malaman, para mag-corroborate kung ano ho ang sinasabi ng 18 dating mga sundalo at yung mga sinasabi mo dyan sa iyong page na ika nga ay lumalabas sa screen ng social medias. Yung mga medyang bayaran. May binanggit ng 2. Yung nabayaran. Mga medyang bayaran. Hindi ba ako nagkamali? Na halagang 1,000 nga lamang pinapatos pa. Pinapatos yung mga press release na yan para lang ika nga ilabas mo yung istorya. 3 times mo lang o kaya 2 beses mo lang yan i-report sa istasyon ho ninyo. Andyan yung 1,000. Yung mga bayaran ho yan para lamang atakihin. Para lamang atakihin yung kanilang kalaban. Kaya nagbabayad. Ganun dito sa media. Kaya hindi ho pinalalabas yung yung totoo. Minsan ini-splice pa. Uso ho dyan sa Senado, ini-splice pa yung mga video para ika nga tumugma doon sa kanilang gusto. Hindi ho nila pwedeng ipalitaw yung talagang totoo. Ang tawag ho dyan, cover up. Hindi ho ba? Yun hong espekulasyon na tuluyang maharang ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito ho sa Senado, dito sa nangyaring flood control controversy ay hindi ho nagtagumpay ang mga self-proclaimed na di umano'y sila na ang majority. Kasi lumaban kayo ng parehas. Hindi kasi kayo sangkot sa maleta Hindi sana tayo nagkakaganyan. Dati-dati wala naman yan nung panahon, nung unang bulwak ng Blue Ribbon Committee, hawak ni na Senador Marcoleta, bigla niyang inagaw dahil sa ang investigasyon noon ipapunta na ho doon sa graft and corruption dyan ho sa flood control. Kaya inagaw ni Tetusin meron ho palang, kaya pala inagaw nila Senador Soto di malita din pala ito binulgar dito. Yan ho, record na ho yan. Naka-record na ho yan, hindi na ho pwedeng pabulaanan yan. Recorded na ho yan. Yun. Yun hong Blue Ribbon Committee na tinatawag na pinakamalaking usapin para nga itukuyin yung paglustay o pagkawala ng pondo ng bayan. Ito ho ay magbibigay ng konsuelo di bubo para sa taong bayan na ninakawan ho. Yung pondo ng gobyerno na galing sa buwis ng mamamayan medyo mahimasmasan naman ang kaunti. Kasi tuloy pa rin ho ang laban Sa June 8, meron daw yung sarili din niyang may sarili din ho silang Blue Ribbon Committee na pamumunuan ng isang de maleta na tumanggap ng maleta. 6 na maleta. Itong Blue Ribbon Committee nila na chairman na si Senador Erwin Tulfo. Ikaw. Mayroon ka bang mukha? Meron ka pa bang hiya na mamuno para imbestigahan yung nakawan na ikaw pala isang ding magnanakaw? Sige. Gaya nga ho, meron nga ho dapat dito, dumalo ho nga dapat ang inaasahan ho nga sapagkat nagpadala na ho ng imbitasyon dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, yung mga opisyal ng DPWH, DOJ, Department of Budget and
management sa ombudsman. Para pag-usapan nga ho ito, para malaman, magkaintindihan na tayo. Na malaman ho ang kung sino talaga yung mastermind ho dito sa malawak na nakawan. Samantalang ito namang si Senador Rapi Tulfo, talagang ayaw ko, hindi ho sila kumbinsido ito Bakit ho? Hindi ho kumbinsido na magsagawa ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Bakit si Rapi? Dahil ba doon sa mga chiching mo na halos nakahubad na nagsasayaw dun sa harapan mo? Magkano ang bayad? Pati yung flood control nung anak mo na wala namang mga sapa dyan na dapat magkaroon ng flood control. Bakit nagkaroon ng flood control? Nasana yung budget din? Ngayon, ang lalakasonin yung magmura, ang lalakasonin yung magtumahol, at sinasabi pa ninyo na yung Blue Ribbon Committee na yan na binuo ay isang bastardo. Illegitimate. Sino bang illegitimate? Kulurum. Sino ho ba ang kulurum? Baka bumabalik ko sa inyo yung usapan kung sino-sino yung haharap sa committee at kung ano ang mga impormasyon na dapat na ilabas sa investigasyon tungkol nga ho dyan sa controversial na flood control projects. Kasi ho, ngayon, babasahin ko sa inyo. Kapit. Kumapit. Sapagkat ito ay notaryado. Sapagkat ito ay may resibo. Babasahin ko rito. Bago ko basahin yung modernong Judas, sapagkat noon pa man ay meron ng talagang Judas. Eto ngayon meron tayong modernong Judas. Pero bago yan, yung mga magnanakaw ngayon, mga kaibigan ko at mga kababayan, hindi lahong magnanakaw sa pera. Pati hong katotohanan, gusto niya nang nakawin. Sapagkat ayaw niyong ma-expose yung mga pagnanakaw. Ayaw niyong malaman yung totoo. Gusto pa ninyong nakawin yung katotohanan. Nagnakaw lang kayo ng kaperahan ng sambayan ng Pilipino. Pati ba naman katotohanan dapat malaman ng mamamayan? Inyo pang nanakawin? Dahil ayaw ninyo ng investigasyon. Sino-sino kayo? Eto, yun ho mga nagkaroon ng maleta. Ayun ho, eto ho. Eto ay pangalawa ko na ito. Nung una binanggit ko na Kayo ho, ito ho yung mga affidavit ho ng 18 Marines na uulitin lamang ho natin na itong itong mga ang hinahanap po dito ngayon dito sa Blue Ribbon Committee ay itong si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay at John Paul Estrada at itong si dating House Speaker Martin Romualdez na wala ngayon, hindi humahagilap. Bakit? Kasi para malaman, para mag-corroborate kung ano nagsisinungaling ba itong mga na ito, yung mga marino. Ito, matapang yung mga marino. Hindi ho sila nabayaran ng kanilang prinsipyo. Ang totoo ho dyan, binabayaran ho sila Ang totoo ho dyan, nabanggit pang ho dito si General Torre. Pati yung mga cellphone, papalitan daw para isurrender nila yung mga dati ng cellphone para makuha nila yung mga impormasyon na sa loob ng cellphone ng mga marino. Lalo ng mga picture, kaya lang naisahan din ho pala kayo may dalawa palang cellphone yung marino Kaya ho meron silang mga picture. Hindi ho, naisahan kayo ng mga marino, matatali. Alam mo naman palang mga sundalo yan siyempre alam nilang bakit ko isusurinder, bakit ibibigay yung mga mahalagang impormasyon para gamitin laban sa akin? Ganun ba? Naisahan din kayo nandito sa Blue Ribbon Committee. Sinabi nung sundalo, binigay ko yung cellphone ko pero wala ho doon yung wala ho doon yung mga screenshots ko, yung mga picture ko. Kasi dalawa.
tapos pinalitan ng iPhone 16. Ay, naisahan. Ay, naisahan na naman kayo ng mga marino. Oh, eto ho. Umpisa na natin si Martik Say ho. Nag-transfer ng sasakyan kay dating Senador Bong Revilla dalawang medium size kaya ho nakulong. Nakulong na ho itong si Senador Bong Revilla pero hindi naman aktibo na yata to. Dalawang medium size na maleta pagkatapos ng meeting ni Saldico sa restaurant dyan ho sa Timog Bayan. At dyan ho sa Tomas Morato noon ho itong 2024. Ito pa ho sina Orpilio, sina Balunade, si Tube at iba pa. Kasama rin ho si Saldico ay nag-deliver ho ng pera kay SP, dating Senate President si Senador Tito Soto ng 5 large size na maleta sa kanyang opisina dyan ho sa building niya sa Baclaran. Ngayon ho, Tito Sen, nandyan na ho yung 18. Kung pabulaan mo pa yung sinasabi mo, baka hanapin ng misis mo, hanapin ni Ma'am Helen Gamboa, yung 5 malalaking maleta. Dapat pumunta ka rito sa Senado. Kumprontahin mo itong mga mga marino na nagsasalaysay, nagsasabi na ikaw ho ay nabigyan ho, nadeliveran ho ng 5 malalaking maleta. Ngayon, bakit wala ka dito? Silent means yes. Hindi ho ba? Okay. 5 malita ho yun, tumataginting. Kaya pala ikaw panay ang report mo kay President Marcos Jr. Kagaya ho nangyari ho dyan. Kaya gusto ho ninyong agawin ho dyan kahapon. Kaya ho nakasama ho dyan sa pagmi-meeting dyan si Senador Chis Escudero. Tumalong ka na doon para wala ka ng kaso. Tatandaan ho namin yan. Kapag hindi ho ninyo kinasuhan yang si Chis Escudero, ng plunder, graft and corruption, at tatablahin yun, ibig sa igualis na lang, alam na this. Yan ho, binansagan ho yan si Senador Chis Escudero na hudas. Sa takot nga naman, baka na pag hindi ka nga bumaliktad at ikaw kinasuhan, kagaya ng ginawa kay Senador Jinggoy, baka mamaya si kumpare mo, Senador Chis, sapagkat batang-bata pa yung asawa mo, itong si Heart Evangelista, baka na mamaya madagit ni kumpare yan, sapagkat kapag ikaw ay nakulong. Kaya, mabuti pa, sige. Maghudas na lang ako. Ganon. Baka ganun ho ang rason. Baka iba pang magpapalusot ka diyan. Ano ho? Ito pa ho. Dito ho sa mga nabigyan ho dyan sa Diyan ho sa House of Representatives. Yun ho mga putak ng putak. Yun ho mga yung mga bangaw. Lakasan ko kaya itong para ano. Aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Sindikato. Hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po. Hindi ho aatras. Hindi aatras ang mga marino. Para ipaglaban ho yung totoo. Yung 5 malita, Tito Sen. Ipaglalaban ho ng mga marino ho yan. Ngayon. Eto pa ho. Eto hong etong nakarecord ho dating
ng hearing ho. Wala lang ang kredibilidad namin ni Juan para sa aming mga anak. Anak mo pa lang na may ganyang lukuhan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? Oh, At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. paglalaban nila ng patayan yan. 18.something trillion ng utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang pinagbasa natin. Itong kasamaan ko, nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan tayo pulutin, kung anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Oh, narinig ho ninyo? Narinig ho ninyo ang sinabi ng Marino? Sige. Eto ho. Pasok. Pasok itong si Nagdala po kami dyan ng, sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hanger. Dyan po. Yan, Galing po saan yung maleta? galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Aldi. Sa Pasig. Opo, opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Ano po, meron na po yung small sa medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat yan eh. Yung malaki. Kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap Hindi, kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaki? Paano po? Ikwento nyo. Po, sir. Ganito po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Aldi ko. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. 48 po na malita. Ayun, Honor, this is abuse. Okay. Ilan na lang maubusan natin ng oras kapag na-play pa natin yung ating voice clip, ano? Sasabihin ko na ho sa inyo yung mga tumanggap ho ng maleta, no? Si Congressman Benny Abante sa nakakuha ng maleta diyan ho sa House of Representatives at sa Town House. Yung Town House na sinasabi ho sa diyan ho sa bahay. Diyan ho sa Town House ni Saldico. At si yung taga Mindanao, si Adjong, si Zia Alonto Adjong. Nabigyan ho, kaya yung maingay din ho ito eh. Kinahiya ka ng mga kapwa Muslim. Isa ka ho pala sa meron hong maleta. Si Jose, yung si Alvarez. Diyan sa Forbes Park sa Makati. Si Juju Ang, sa Town House. Baronda Junil, Ace Barbers, Bernos Singh, buti pa si Bernos hindi ho maingay ito eh. Si Brosas, itong mga makakaliwa, si Brosas Arlene, Castro Franz, si Joel Chua, si Dalipi Manny, Dilima, si Fernandez, Dan Fernandez, si Janet Garin, si Dong Gonzales, si Jay Kong Hon, Luis Truggerbil, si Raul Manuel, si Sandro Marcos, hindi ho makakalusot yan sapagkat ikaw pa mismo nag-receive ho dyan, number one ho yan. Si Paulo Ortega, si Paduano, hindi na active ito. Si Stella Kembo, si JJ Suarez, si Erwin Tulpo, at itong si Congressman Martin Romualdez, siyempre hindi ho nawawala si President Marcos at si First Lady Lisa Araneta. Kayo ho. Sige. Pumunta ho kayo dito. Ito sa pagdinig ho sa Blue Ribbon Committee ngayon. Eto ho.
Ngayon, pati si Senador Trillanes, yung facilitator ng ICC. Huling-huli ang matinama na magaling. Ngayon, eto ho ang susunod ho natin dito. Bakit ho? Bakit ho tumalon? Bakit ho tumalon? Si Senador Chis Escudero sa kabila. Ang ngayon ho ay tampulan ho sa social media na si Senador Chis Escudero sa halip na makatulong ay lalo pang nakagulo. Dahil hindi umubra yung 12. Akala siguro yung 12 ay sila nang mananalo, sila na ho, maagaw na ho nila yung Senate President. O kinapos pa ho kayo ng isa, dapat 13 ho kayo. Yan kasi ang sa batas ho ay 13 ho ang majority. 12 pa lang kayo, sasabihin nyo kayo ang majority. Ito ho, isa hong kasamahan po nila dyan sa majority. Ang ika nga ay isa rin ho sa kanilang mga kasama na pinagtitiwalaan ho nila dati. Subalit, eto na ho. Inalok ho kasi yan, para ho sa kapakinabangan. Kaya ho, ay ipinagpalit ho yung kanyang paninindigan dahil ho dyan sa alok na pakinabang na hugnag siya magkakaso, hindi ho na mapi-freeze yung kanyang asset, wala na, mawawala yung whole departure order. Ay, doon na, natakot. Nando na ho siya. Hindi ho nakabuti sa kanya. Akala ho nakabuti, hindi ho. Eto. Meron lang ho akong babasahin ho sa inyo bago ho tayo matapos ho. Meron ho tayong Meron ho kasing noong unang panahon, hindi pa ho tayo yata ito isinisilang na meron na hong 5 Judas na tinagurian ding Judas Iscariote sa kasaysayan ho ng Pilipinas na atin hong bibigyan ng pansin. Ito hong 5 personalidad na itinuturing na Judas sa kasaysayan ng ating bansa. Bagaman ho magkakaiba ho ang kanilang pamamaraan ng paghuhudas, ay kapwa ho itinira sa kasaysayan ng ating history ang kanilang itim. Tawag nila itim na bayani. Yung kanilang pagiging itim na bayani, itim na lahing bayani, o sino-sino ho ba ang mga ito. Number 1 ho, ito hong si Mariano Noriel. Ito hong si Mariano Noriel ay ipinanganak hong 1864. Diyan ho, taga Cavite ho ito eh. Kababayan ho ito ni OMB, ni Boying Rimulya at na SILG Janvic Rimulya. Si Noriel ay isa ho yan sa lumahok sa mga himagsikang Pilipino sa digmaang Pilipino at Amerikano ho, mga kaibigan. Siya ay nagsilbing pangulo ng konseho ng digmaan na lumitis sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio sa Naik at sa Marigondon noon hong 1897. Kasama ho pa dyan si General Pio del Pilar na hinimok niya si Pangulong Emilio Aguinaldo na ituloy ang hatol na kamatayan sa halip na pagpapatapon na siyang unang pasya ni Aguinaldo noong Enero 27, 1915 na si Noriel mismo ay binitay matapos nga maparatang isang pagpaslang sa Bacoor kung hindi dahil lamang sa kanyang panggigiit. Ay humaba pa sana yung kanyang buhay bilang isang supremo ho.
Oh, ito ho, si Noriel. Isa ho sa mga Judas. Eto pangalawa ho, si Pio del Pilar na isinilang noong Hulyo 11, 1860 dito ho sa Barrio Kulikuli na ngayon ho, ipinangalan sa kanya na sa San Pedro de Makati. Itong si General Pio del Pilar ay nagsimula bilang isang kabesa de barangay noong 1896 na sumapi siya sa Katipunan at itinatag ang pangkat ng matagumpay. Pangkat na matagumpay. Gayunpaman ay nabahira ng ang kanyang dangal ng paratang ng pagiging balimbing. O marami hong balimbing ngayon. Balimbing! Nagsilbi siya sa hukbong Espanyol bago lumipat sa kampo ni Aguinaldo. Katulad ni Noriel, isa siya sa may malalakas na tinig upang paslangin ang magkapatid na Procopio at itong si Andres Bonifacio. Oh. Namatay din itong si Pio del Pilar noong Hulyo 21, 1931 ang dahil sa karamdaman. Sumunod ho itong si Pio Hanolino, si Pedro Hanolino. Si Pedro Hanolino, mga kababayan ko, ay isang pinuno ng Batalyong Kawit. Yan ho sa Cavite ho yan. Ang pangkat na nasa likod ng brutal na pagpaslang kay General Antonio Luna noong Hunyo 5, 1899 na sa kabila ng kanyang pagdadahilan sa isang panayam kay Antonio Abad na isa sa pinagtatanggol yung kanilang sarili ay hindi maiaalis sa kanya yung pananagutan sa pagkawala ng isa sa pinakamahusay na general ng ating himagsikan. Sino ho yung general na yon? Ha? Oh. Sino ho? Oh. Si General Antonio Luna. Ito hong si Pedro Hanolino ho, siya ho yung dahilan, siya ho yung may pananagutan sa pagkakaula ni General Antonio Luna. Yun hong pang-apat ho dito ay si Francisco Saldua. Nasa likod ng panggagarote sa Gumbursa noong Pebrero 1872 ay ang anino ni Francisco Saldua, isang Pilipinong nagboluntaryong tumistigo laban sa tatlong paring martir na si Saldua ay nabulag sa pangako ng salapi at kaligtasan ng mga Espanyol. Kagaya din ho yung nangyari sa makabagong Judas ngayon. Ano ho? Si Judas, si Iscariote. Subalit ang kataksilan ay nauwi rin sa sarili niyang kapahamakan. Hindi siya nakaligtas sa bitay. Binitay siya ng mga Kastila bago ang mismong pagbitay sa Gumbursa. Binabasa ho natin yung kasaysayan, mga kaibigan. Ito ang panglima ho, si Daniel Tirona. Ang kaganapan sa kumbensyon sa Tejeros noong Marso 22, 1897, ang pagmarka sa pangalan ni Daniel Tirona, kinuwestiyon niya ang pagkakahalal kay Andres Bonifacio bilang Direktor del Interior sa dahilang hindi ito isang abogado. Maraming abogado ditong abogago. Ano ho? Eto. Ang paghawak o yung paghamak na ito, dahil hindi nga raw abogado ito, itong si Andres Bonifacio ay hinamak. Ano ho? Ang paghamak na ito ang nagtulak kay Bonifacio upang ipawalang bisa ang halalan na naging mitsa ng hidwaan sa kalaunay pagdakip at pagpaslang sa Supremo. Itong sa Supremo ay si Andres Bonifacio. Kung hindi dahil sa mapanghamak na pakikialam ni Tirona, maaring maiwasan
ang madugong pagkakahati-hati ng ating mga revolusyonaryo. Ito ho, nagkakahati-hati na ang Senado ng dahil dito sa Hudas, sa mga Hudas. Ang kaganapan ho sa kumbensyon sa Tehran noong 1822-1897 ang nagmarka sa pangalan ni Daniel Tiruna na kinuwestiyon ho niya ang pagkakahalal kay Andres Bonifacio bilang Direktor del Interior. Ang mga aral ng kasaysayan ay nagsisilbing salamin ng ating pagkatao. Huwag na sana nating tularan ang mga naging asal ng matauhang nabanggit mga taga-gobyerno upang mapanatili ang integridad at pagkakaisa ng ating lipunan. Ngayon ho, nangyayari ulit. Inulit. Naulit. Naulit na naman. Sino ho ang may gawa ho dyan? Ang dahil ho dyan sa ganid sa kapangyarihan, ganid sa pera, sukdulang nakawin na ho, ninanakaw na ho ng harapan sa tanghaling tapat ayon kay Marcoleta, nagkabarong, nagkakurbata, walang maskara itong mga magnanakaw, itong mga sindikato sa gobyerno. Ito ho ay nakakagalit. Nakakagalit ho. Ang mga ginagawang katarantaduhan at kawalang kawalang hiyaan ng mga tauhan ng gobyerno na atin ang pinangalanan kanina dito ho tungkol sa mga proyekto ng flood control ay natatawa lamang ang iba ho rito. Kayo ba pumapayag ho ba kayo na kayo ho ay pagnakawan at pagtawanan na lang ninyo na kayo ho ay pinagnakawan na? Tatawa na lang ho ba kayo? Napakarami ho kung bakit napakaraming mga senador saka dito ho sa magkabilang kampo ho na nasa minorya. Lalo na ho dito sa grupo ni na Lacson at itong si Erwin Tulfo, yung magkapatid na nanawagan huwag nang pakialaman daw ang flood control projects. Lalong natatawa ang mga Hudas, yung mga demonyo at mga impaktong nasa Kongreso, maging yung mga nasa puder na sila ay nakikiusap, nagmamakaawa pa na huwag na daw di umanong i-prioritize ang pag-iimbestiga dyan ho sa flood control at dapat daw kuno mas unahin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saan ho ninyo nakuha yan? Ganyan ho ang mentalidad ng mga magnanakaw. Kaya ho, dyan ho tayo nagtataka sa kanila kung bakit iwas na ng iwas sila sa investigasyong ito. Ano ho ang meron kung bakit ayaw ninyong yan ho ay muling mabuksan sapagkat binasa na ho natin kanina yung nabuking na mga kalukuhan ng mga kawatan, pinangalanan na ho ng mga miyembro ng mga dating Marines na ngayon ho ay nakasalang dito ho sa Blue Ribbon Committee na ngayon ho ay naglalahad ng kanilang mga nalalaman, yung kanilang ginawa. Mayroong pruweba, mayroong notaryado ho yan, mayroong resibo, mayroong salaysay. Pabubulaanan nyo pa din. Ngayon, kung gusto yung pabulaanan, pumunta ho kayo dito. Ang mga Judas Barabas, mga kababayan ko. Ayong mga Judas Barabas kayo. Ang galing yung magmura. Ang galing ho ninyong magpalusot. Ang galing ho ninyong magsinungaling. Ang galing ho ninyong pagtatakip. Hindi na ho tayo babati ngayon sapagkat wala na rin ho akong oras eh. Maraming salamat. Natuloy ho yung ating Blue Ribbon Committee na pagdinig. Sana ho matauhan na ho. Sapagkat meron akong 30 minutos na lang, 30 segundo na lang. Maraming salamat sa mga kababayan ko na taga Palawan at sa buong universe. Baka bukas na muli ay antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ho ng ating mga magigiting na nakasama sa palatuntunang ito,
sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director Rose Dingding, sa ating program director Jeff Balahonda, sa ating station manager Ronnie Dave Abile, at sa ating station general manager Naomi Cascara. Ato ang inyong naging kasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, yours truly, Don Robert Ramiro.